Kumuha naman tayo ng update sa 33rd Southeast Asian Games ngayon sa Thailand. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay live mula Bangkok, Thailand. Sheila, kamusta ang ating mga atletang Pinoy? Hi George, magandang gabi. Nandito tayo ngayon sa SAT Swimming Pool, katabi ng Rahamangala Stadium para sa aquatic swimming event. At syempre, umarangkada na nga ang ika-4 na araw ng Southeast Asian Games at patuloy ang aksyon para sa Team Pilipinas. Bit-bit ang momentum mula sa mga nakarang araw. Muling sumala ang ating mga atleta sa kompetisyon sa hangaring madagdagan pa ang medalya at itaas ang bandila ng bansa. Unahin natin ang volleyball. Magandang simula para sa Alas Pilipinas Men's Volleyball Team matapos makuha ang kanilang unang panalo sa torneo. Dinominate ng Alas Men ang Myanmar sa straight sets sa kanilang opening match. Unang set 25-23, second set 25-20 at third set 25-21. Impressive substitution ang itinamala sa Italian coach Angiolino Frigoni na nagbigay ng crucial points coming from newcomers Albuquay Rizali, Lloyd Josafat at Jade Desquitado. Nagbigay naman ng steady presence sina Brian Bagunas at Mark Espejo bago tuluyang ibigay ni Owa Retamar ang panalo sa pamamagitan ng game-winning block. Banggit ni Coach Angiolino Frigoni na umpisa lamang ito at siya ay natutuwa sa dami ng Pinoy supporters na nanood. We have to change something, especially in break point. We didn't serve good, we didn't defense. Some players, they are not in a very good condition yet. I hope that we will get them in condition for the next match. We feel that we play at home today. Oh, that's good. Thank you for the supporter. Back again because we have more important matches. Up next for Alas, ang Indonesia sa Martes at kailangan pumasok sa top 2 ng Group B para ma-qualify sa semifinals. May isa ring tagumpay para sa Team Pilipinas sa ice. Sa figure skating, nag-uwi ng silver medal si Maxine Bautista sa women's event matapos magtala ng 129.33 points overall. Gold naman ang napunta sa Thailand sa pamamagitan ni Kenishige Katarida na nagtala ng 150.74 points. In women's basketball, tulad ng Alas men's team, panalo din ang bungad ng Gilas Pilipinas women via comeback victory over Malaysia 76-67 sa Nini Butor Stadium sa Bangkok. Pinangunahan ni Casey De La Rosa ang panalo sa kanyang 21 points, 23 rebounds habang nag-ambag si Sofia Dignadice ng 11 points, 5 rebounds at 5 assists. Bumawi ang Gilas after trailing 40-32 sa third quarter at 66-64 before sealing the win. They played their hearts out again. They never gave up. You know, I'm just happy for them. They get out that siguro sabihin natin na unang game jitters, right? So just happy. Malaysia played well, so much, you know. Like to comment on that, just they played hard. They played, you know, they don't wanna give up, and hopefully we'll do the same thing over and over again. Dahil sa panalo, may 2 puntos na agad ang Pilipinas sa Group B kung saan tanging top seed lamang ang kukuha ng automatic semi-final slot. Sunod sa Gilas Women's ang Singapore this Sunday that will guarantee the Philippines a semi-stint kung manalo kontra Singapore. Lipat naman tayo sa esports, tuloy-tuloy ang dominasyon ng Team Sibol. Magandang simula ito para sa Team Philippines Esports na may 2 panalo kaagad laban sa Indonesia at Laos. Matatanda ang simula ng maisamang esports bilang medal event sa SEA Games noong 2019 dito sa Pilipinas. Nananatiling malinis ang record ng Sibol. Sa weightlifting naman, hindi pumabor ang araw para kay Rose G. Ramos. Sa women's 48 kg, nakapagtala si Ramos ng 83 kg sa snatch, ngunit nabigo sa lahat ng 3 attempts sa clean and jerk, 100 kg, 102 kg, and 102 kg na nagresulta sa DNF o did not finish. May payo naman si Olympian Heidi Lindias Naranjo. Yung nervous naman talaga.
just any other Filipino athletes, same sa akin, ganun din yung excitement, yung preparation, and yung love din, representing the Philippines is nandun talaga. Iba din pag SEA Games, hindi rin pinupuntahan. Handang-handa naman si Heidi din para sa kanyang buhat bukas. Parating ko sinasabi na I will do my best dito sa SEA Games. Medyo mahirap, ang hirap yung preparasyon ko. So, ayun nga, hindi ako yung preparation kasi na being an athlete na may goal ka, hindi ako ganun ngayon Dami kong ginagawa on the side. So, hindi ko nagagawa ng maayos. Pero ngayon, hoping na I'm in the best shape with the help of my therapies and coaches na tinulungan ako para to do my best for the Philippines. Sa boxing, nakaranas naman ng pagkatalo si two-time Olympic medalist Nesty Petesio sa women's 63kg category na nagputol sa kanyang pag-asa para sa medal sa event na ito. Talo si Petesio kay Hassana Huswato ng Indonesia sa kanilang semifinals match. Despite the loss, mag-uwi si Petesio ng bronze medal. Sa performance ko, natutuwa po ako. Siyempre, dahil first time ko nga itong timbang na to, 63, mabigat nga siya. Pero andun pa din yung lakas ko, andun pa din yung speed ko. So, hindi man ako nabigay yung panalo na hinahanap natin ngayon, na hinahanap ko dito. Yun nga, lagi ko nire-respeto yung decision ng judges. Pero, kita naman sa laro, kita din yung, kahit ako, alam kong lamang ako doon. Pero, yun nga, nirespeto ko yung mga judges. Samantala, nasa 5th place muli ang Pilipinas sa medal tally na may 11 gold medals and 16 silver medals at 37 bronze medals. Una pa din ang Thailand, sunod ang Vietnam, Indonesia at Singapore. Habang papasok ang mas maraming finals at crucial na mga laban sa susunod na araw, nananatiling buhay ang pag-asa at laban ng Team Pilipinas sa suporta, syempre ng sambayang Pilipino ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission. At yan muna ang mga updates mula dito sa Bangkok. Ako si Sheila Salaysay ng Philippine Olympic Committee Media para sa Billionaire News Channel. Church? Maraming salamat, Sheila Salaysay, nagulat live mula sa Bangkok, Thailand.